Masayang araw, mga ka-PL. Umingay po sa social media. Maraming mga kababayan natin na natuwa dahil sa nabalitaan nila. Ito nga kumakalat na usap-usapan, mga kababayan, na di umano ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nakalabas na di umano sa detention facility ng ICC. Ngayon, nag-iisip ako, teka, bakit parang wala namang inilabas na pahayag na ganoon ang ICC? Kasi ako, mga kababayan, nakasubaybay po ako sa website ng ICC para malaman po natin ang mga update tungkol po sa ating dating Pangulong Duterte. At higit sa lahat, mismong pamilya Duterte wala namang sinasabi. Pero, usap-usapan po sa social media. Napakaraming nga nagme-mensahe sa akin. Nagtatanong kung gaano katotoo, baka daw alam ko. Kasi nasa SMNI tayo. Sabi ko, wala kaming natanggap na ganyang impormasyon. At higit sa lahat, kung malalaman man namin, siguradong sasabihin muna o maglalabas muna ng pahayag ang pamilya Duterte o ang ICC. At higit sa lahat, itong si Atty. Kopman. No? Ngayon, klaruhin po natin ito, mga kababayan. Baka malito na naman po yung ating mga kababayan. No? Masaktan lang kasi natuwa na sila Daming kumakalat sa social media ngayon, usap-usapan, nakalabas daw. Klaruhin ho natin to, mga kababayan, para wag ho nating paasahin yung ating mga kababayan. Doon lang po tayo sa totoong balita. Ito mismo sinabi ni Atty. Harry Roque. Ito mga kababayan. Digong, nasa kulungan pa rin ng ICC. Yan pa lang maliwanag na yan, mga kababayan Huwag po tayong basta-basta magpapaniwala. Alam natin na masarap sa pakiramdam yung malaman natin na ang ating Tatay Digong inilabas ng palihim, parang ganun ba, no, sa detention facility ng ICC at di umano'y nasa ibang bansa na ito nagpapahinga kasama yung kanyang mga mahal sa buhay. Ang sarap sa pakiramdam noon, no? Kahit palihim lang, pero walang nangyayaring palihim, mga kababayan. Ito pa, pinabulaanan ni former presidential spokesperson Atty. Harry Roque na wala na sa detention facility ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? Pinabulaanan po yung usap-usapan na wala na di umano sa detention facility si Tatay Digong. Pinabulaanan. Sa eksklusibong panayam, sinabi ni Roque na walang katotohanan ang nasabing ulat. Ayan mamaya malaman niya ng mga bangag ng isang palaka na siya di umano ang may kagustuhan itong madala ang dating Pangulong Duterte sa The Hague. Baka maglupasay sa galit. Yan po. Pinagdadasal natin, pero naisin man natin sabihin wala siya dyan, wala pong katotohanan yan, wika ni Roque. Wala pong kahit anong desisyon ang ICC na ilabas siya sa detention facility, at sa ngayon po ay hindi nga po madesisyonan yung motion na inihain ni Tatay Digong mismo para sa interim release dahil meron siyang inaantay na dokumento pa sa Adi Roque. So, nabalitaan po natin noong nakaraang linggo, mga kababayan, humiling po ang kampo ni Tatay Digong o mismong si Tatay Digong kasama yung kanyang abogado, humiling sila na tsaka na muna yung interim release, no? At meron pa silang inaantay na dokumento. Katulad itong sinasabi ni
Attorney Harry Roque. Yang dokumento na yan, mga kababayan, yan po ang makakapagpatapos. Yan. Period. Yan, ika nga. Yan po ang makapagpatapos sa mga aligasyon sa dating Pangulong Duterte. Yung mga aligasyon sa kanya, ngayon na napakarami, maglalahong parang bulaho yan. Kaya minabuti nila na sila mismo ang tumanggi dyan sa interim release na yan, bagamat maaari na sana. No? Pero, kinakailangan nilang makuha muna itong mga dokumento na ito. Oh, ito pa. Binanggit din ni Roque na ang pagkakaalam niya ay may isang pagkakataon na inilabas si Duterte mula sa detention facility. Yun nga yung nagpa-check up lang. Yun lang siya. O, wala naman ng dahilan na sinasabi kung bakit. Yun, wala, yan ang sabi niya, Atty. Roque, yung paglabas niya, walang dahilan. Pero ang naging usap-usapan po sa social media noon, may video ho tayo. May video ako may papakita sa inyo. Si Boss Dada mismo ang may sabi. May video siya, may live siya na nagpa-check up lang daw. Oh. It is routine documentation purposes sa ICC pero dinala lang daw siya sa hukuman mismo. Oh, parang documentation lang na nariyan pa si Pangulong Duterte sa kustodiya ng ICC, nasa kanila pa, no? Ito yun nga lang daw purpose noon. Kumbaga routine yun sa isang linggo o isang buwan man, na pagpapakita na ito pa, nandito pa ha, ayan, ang dating Pangulong Duterte, ayan. Yun lang po ang narinig ko sa mga unofficial sources sa mga kapwa Pilipino na nagtatrabaho doon sa ICC. So, may mga kababayan pala tayo nagtatrabaho sa ICC, ano ho? Yun ang mga ibinibigay sa kanilang informasyon. Noong Hulyo 24, kinumpirma ng ICC na nananatiling nasa kustodiya nito ang dating Pangulo. Okay? There is no chance in the status of Mr. Duterte. He is still in the ICC Detention Center, pahayag ni ICC spokesperson Fadi Abdullah. Yan mga kababayan maliwanag na tayo dyan. Yung mga usap-usapan, mga kababayan, at mga darating pang mga usap-usapan uli, no? Tungkol dito sa ating Tatay Digong na baka meron na naman na lumabas sa balita na nakalabas siya. Huwag po natin agad na paniniwalaan. Hanggat wala pong inilabas mismo na pahayag ang ICC, pamilya Duterte, wag ho tayong maniniwala sa mga kumakalat sa social media at masasaktan lang ho tayo, mga kababayan. Tayo rin masasaktan. Ganun na lang. Ako nga, nabalitaan ko rin yan. Hindi ko sinabi sa inyo kasi ayoko po kayong saktan, mga kababayan. Ito pa, dagdag ko na rin tong si Junior, mga kababayan. Kahapon to, yung sa kanyang sona, siya nga pala, kamusta? Anong masasabi nyo sa sona niya? Mga kababayan, nanood po ako, inaamin ko yan, pero nakatulog po ako kasi sabaw man. Sabaw. Wala akong tawag nito, hindi ako nasiyahan sa mga sinasabi niya. Lalong-lalo na yung mga sinasabi ang meron na di umanong 19,000 na mga wifi, free wifi zone sa buong Pilipinas. At yung 20 pesos na bigas, meron na ba talaga? May 20 pesos na bigas ba? Kapalengke nyo? Meron 20 pesos, mga kababayan. Meron. Pakain sa aso. 20 pesos na kulay lupa na yung yung bigas na kulay lupa ba ito o parang kulay lumot na pakain na sa aso. Yung free wifi na meron di mo na silang na-install na
Ang dami 19,000 area sa buong Pilipinas na free wifi zone. Meron ba sa lugar ninyo? Kasi wala naman dito sa lugar ito tinitirhan ko. Malaking syudad ito, wala man dito. Saan na naman? Ayan na naman tayo, Marcos. Ayan na naman tayo wala pinagkaiba to doon sa sa 5,500 flood control project. Tapos binaha. Ayun. Napatunayan na walang flood control project. Tapos ito iba naman na. Sa wifi ka na naman tumira. 19,000 mga kababayan. Ang dami nun yung lokasyon daw sa buong bansa 19,000. Tanong ko, meron pa sa inyo, paki-comment. Para para malaman natin. Ito pa, dagdag ko, basahin ko. Sa wakas, wala ring nalalabing grupong grit. Gusto ko wala na ring nalalabing grupong gerilya sa bansa at titiyakin ng pamahalaan na wala nang mabubuo muli. President Ferdinand Bongbong Marcos said, mga kababayan. Gerilya ba, yung mga NPA ba, mga kababayan, wala na daw grupong ganoon sa ating bansa. Wala na daw rebelde. Diyos ko naman O sige, kayo po ulit ang tatanungin ko, mga kababayan. Comment nyo po para mabasa ho nila. Meron pa bang NPA na sa inyo nagpapaligid-ligid? Ako, minado ko. Sa Davao region, mga bundok na ho na lugar, hindi ko sinasabing Davao City Kinaklaro ko hindi ko sinasabing Davao City. Merong mga parte sa Davao region, hindi naman ganun kalaki, hindi naman karon karami, mangilan-ngilan na lang. Meron pang mga nagtatago na lang kasi mahina na nga ang pwersa nila doon. Pero meron pa rin, nak ng patola naman. Ano sinasabi nito mama na ito na wala na? Wala na ba talaga? Ka naman. At wala na daw mabubuo. Sige. Talaga wala na mabubuo. Mag-aantabay kami. Kung talagang wala na mabubuo. Napakarami niya sinabi sa zona niya. Pero nakatulugan ko man po, mga kababayan, yung mga bandang kalahati na. Kasi nga, sabaw nga yung sinasabi niya. Malabnaw. Hindi ko nagustuhan. Ano nga asahan natin? Wala naman tayong aasahan na sasabihin niya sa zona niya dahil wala naman siya nagawa. O kita nyo na, sabi ko na sa inyo, di ba? Kita nyo yung mga wifi na nilagay niya. Mga 5 yata yun, 6 lang. Tapos sinabi niya 19,000. Di ba sinabi ko sa inyo? Paniwala kayo sa akin. Pagyayabang niya yan sa zona. Ayan na. Nangyari na, mga kababayan. Pinagyabang niya na. 19,000 pa talaga ang bilang. 19,000 ang bidang. Ganun karami. Nabalitaan. Tragis, hindi pa umabot ng 10. Yung mga nabalitaan ko. Samantalang kanila ho ang mainstream media. Di ba? Ang mainstream media, kahit umebak lang si Sintabi sa mga kumakain. Kahit umebak lang si Bongbong Marcos, ibabalita niyan. Di ba? Kasi, lalo na ito, pwedeng maituturing itong achievement ni Marcos, itong paglalagay niya ng mga free wifi kuno sa iba't ibang dako ng ating bansa na kung di ako nagkakamali, 5 piraso malang yata. Sabi natin 10 o sabi natin 20 na balita kahit wala naman talaga. Dahil lang natatandaan ko lang mga 5 o 6 lang na balita na nasa iba't ibang lugar sa nagkabit sila ng wifi. Yun lang naman. Ang nabalitaan ko, mga kababayan. Sabi natin 20 o 20 na lang. Di ba? Kayo ba may nabalitaan na umabot ng 19,000
Oh, bubudulin na naman tayo nitong mama na ito. Tigil na nga ninyo yung pambubudol. Ako sa iyo, tutuhanin mo yung sinabi mo, Mr. President, na mananagot yung mga naglalaro sa Kaba ng Bayan. Ako sa iyo, paimbestigahan mo yung pinsan mo. Lalo na yung mga entourage ng mga pinsan mo. Yung mga kadikit niya diyan, yung mga kasakasama niya kung saan siya magpunta. Paimbestigahan mo yung kanilang mga bank accounts. Oo, ngayon pagka kaduda-duda, ipakulong mo, siguradong magbabalik ang tiwala ng tao sa iyo. Papasalamatan ka, papalakpakan ka ng mga tao bago magtapos ang iyong termino. Masasabi ng tao na ang galing ni Marcos. Pinakulong niya, pinsan niya, kasi alam niyang kurakot. Oh. At lumabas sa investigasyon, nangurap nga. Pag nagawa mo yan, parang malabo din naman kasi. Sana magawa mo. O di ba, mga kababayan? Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.